langit at lupa. Nilikha niyang araw at buwan, nilikha niyang mga ista't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng likha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. In today's gospel, Jesus reveals to us God's true face. God is Creator, Savior, and above all, Father. He is the Father who loves the world, that He sends us His only Son, Jesus Christ. The Holy Spirit enables us to call God in confidence and familiarity. We also celebrate the Second World Day of Grandparents and the Elderly, with the theme, "They shall bear fruit even in old age." We remember them in this Mass, especially those who are sick, that they may truly experience God's love through their family and those who attend to their needs. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. For us to become less unworthy of this sacrament, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. I confess to Almighty God And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa desanayasan, kaloob sa lupa ay kabayaran. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakilang kalwalhatian. Panginoon aming Diyos sa ilang langit, amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, puntong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang balag, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Let us bow down as we silently tell God our own petitions. We include in our prayers the special intention of Paredes family,
Fructosa Paredes family. Let us pray. O God, protector of those who hope in you, without whom nothing has firm foundation, nothing is holy, bestow in abundance your mercy upon us and grant that, with you as our ruler and guide, we may use the good things that pass in such a way as to hold fast, even now, to those that ever endure. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, God is willing to spare sinful cities for the sake of only a handful of good people. Here we also find the intercessory prayer of the just man Abraham. A reading from the book of Genesis. In those days, the Lord said, "The outcry against Sodom and Gomorrah is so great, and their sin so grave, that I must go down and see whether or not their actions fully correspond to the cry against them that comes to me. I mean, to find out." While Abraham's visitors walked on farther toward Sodom, the Lord remained standing before Abraham. Then Abraham drew nearer and said, "Will you sweep away the innocent with the guilty? Suppose there were 50 innocent people in the city. Would you wipe out the place rather than spare it for the sake of the 50 innocent people within it? Far be it from you to do such a thing, to make the innocent die with the guilty, so that the innocent and the guilty would be treated alike. Should not the judge of all the world act with justice?" The Lord replied, "If I find 50 innocent people in the city of Sodom, I will spare the whole place for their sake." Abraham spoke up again, "See how I am presuming to speak to my Lord, though I am but dust and ashes. What if there are 5 less than 40 innocent people? Will you destroy the whole city because of those 5? He answered, "I will not destroy it if I find 45 there." But Abraham persisted, saying, "What if only 40 are found there?" He replied, "I will forbear doing it for the sake of the 40. Then Abraham said, "Let not my Lord grow impatient if I go on. What if only 30 are found there?" He replied, "I will forbear doing it if I can find but 30 there." Still, Abraham went on, "Since I have thus dared to speak to my Lord, what if there are no more than 20? The Lord answered, "I will not destroy it for the sake of the 20. But he still persisted, "Please, let not my Lord grow angry if I speak up this last time. What if there are at least 10 there?" He replied, "For the sake of those 10, I will not destroy it." The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, on the day I called for help, you answered me. Lord, on the day I called for help, you answered me. I will give thanks to you, O Lord, with all my heart, for you have heard the words of my mouth. In the presence of the angels, I will sing you praise. I will worship at your holy temple and give thanks to your name. Lord, on the day I called for help, you answered me. Because of your kindness and your truth,
For you have made great above all things your name and your promise. When I called, you answered me. You built up strength within me. Lord, on the day I called for help, you answered me. The Lord is exalted, yet the lowly he sees, and the proud he knows from afar. Though I walk amid distress, you preserve me. Against the anger of my enemies, you raise your hand. Lord, on the day I called for help, you answered me. Your right hand saves me. The Lord will complete what he has done for me. Your kindness, O Lord, endures forever. Forsake not the work of your hands. Lord, on the day I called for help, you answered me. On the second reading, baptism makes us sharers in the death and resurrection of Christ. Our Lord has made us new, and Paul challenges us to a new life in Christ. A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. Brothers and sisters, you were buried with him in baptism, in which you were also raised with him through faith in the power of God, who raised him from the dead. And even when you were dead in transgressions and the uncircumcision of your flesh, he brought you to life along with him, having forgiven us all our transgressions, obliterating the bond against us with its legal claims, which was opposed to us. He also removed it from our midst, nailing it to the cross. The word of the Lord. Thanks be to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You have received a spirit of adoption, through which we cry, Abba, Father. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. glory to you, O Lord. Jesus was praying in a certain place, and when he had finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray just as John taught his disciples. He said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us each day our daily bread, and forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone in debt to us, and do not subject us to the final test. And he said to them, suppose one of you has a friend to whom he goes at midnight and says, Friend, lend me 3 loaves of bread, for a friend of mine has arrived at my house from a journey, and I have nothing to offer him. And he says in reply from within, do not bother me. The door has already been locked, and my children and I are already in bed. I cannot get up to give you anything. I tell you, if he does not get up to give the visitor the loaves because of their friendship, he will get up to give him whatever he needs because of his persistence. And I tell you, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be opened.
What father among you would hand his son a snake when he asks for a fish, or hand him a scorpion when he asks for an egg? If you then, who are wicked, know how to give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Shout out sa mga kapatid nating OFW, ang pulang laso na ito na sinusot ko lagi kapag ako'y nagmimisa ay pagpupuri, pagkawasalamat sa sakripisyo niyo para sa ating bayan at para sa inyong pamilya. Mabuhay po kayo. Welcome sa Our Lady of Last Let Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak, samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Meron na po bang ipinangako sa inyo na talaga namang pinanghawakan niyo pero hindi naman tinupad ito? Anong naramdaman niyo? Nagkaroon pa ba uli kayo ng gana para mag-entertain ng ibang pangako pagkatapos nito? Mula pa pagkabata, tumatanggap na tayo ng sari-saring mga pangako and promises. May mga maliit, may mga malaking promises. May mga magagaan, may mga mabigat din naman. Sa mga pangakong ito, ikinakabit natin ang ating hope, ang ating pag-asa. We expect something great because of these promises. And so we hate it when people break it. Mahirap umasa at mabigo, buti na sana kung hindi na lang nangako. Ang mga pangakong hindi tinutupad ay mga salitang sumusugat. At kung minsan nga may mga pagkakataong kahit matagal na, pag naalala mo, nasasaktan ka pa rin, nalulungkot ka pa rin. Kapag naalala mo yung pangako sa'yo, na hindi tinupad ng tao pinagtimulaan mo. Sabi nga po, there are 3 things that we should never destroy. Ano yung una? Promise. Ano yung pangalawa? Trust. Ano yung pangatlo? Someone's heart. These are the 3 things that we should never break. Promise, trust, a person's heart. Yung tatlong yan, lahat na yan sabay-sabay na break. Kapag ang isang pangako ay napako. Kaya mag-ingat sa mga pangakong binibitawan, huwag mangangako ng hindi kayang panindigan. Sinabi ko po ito kasi sa Ebanghelyo nangako si Kristo. Anong pangako niya? Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Hindi sinabing, ask, and you might receive. Seek, and you might find. Knock, and the door might be open to you. Hindi! Ang sabi, humingi ka, bibigyan ka. Kumatok ka, ang pinto'y bubuksan para sa iyo. Humanap ka, makasusumpong ka. Sigurado yung pangako. Ang tanong, ang Panginoon ba ay marunong tumupad sa kaniyang pangako? Tutulungan ko kayo sa tanong na ang Panginoon ba ay marunong tumupad sa pangako niya? Guys, sino sa inyo ang nagdasal noong Biyernes na mag-champion at mag-Grand Slam sana ang TNT? San Miguel Beer pa rin.
O sino sa inyo ang minsang nagdasal pumasa pero bumagsak sa exam? Tanggapin sa trabaho pero hindi natanggap. Mag-click ang negosyo pero nalugi. Magkaroon ng pera pero mas nakapangutang pa. Gumaling sa sakit niya pero mas lumala pa. Ang magkaroon ng jowa pero hanggang ngayon 50 ka na, wala pa. Asa ka pa. Ako nga, last Saturday ko pa pinagdarasal. Sana gumanda na ang panahon. Kasi wala tayong pampasweldo. Pero hanggang ngayon, umuulan pa rin. Tanong, masasabi ba natin na ang Diyos ay hindi marunong tumupad sa pangako niya? Sabi niya, humingi ka, ikaw bibigyan eh. Alam po ninyo, hindi ako umiinom ng alak. Bago ko uminom, pilitin mo muna ako. Kasi mag-aaway tayo eh. Pipilitin mo, ayoko talaga. Ayoko talaga. Napapainom lang ako kapag pinipilit ako. Alam niyo yung paglasing na yung harap ko, uminom ka! Napapainom ako. Paglasing na. Pero pag hindi na lasing yun, sabihin ko, walang yaka eh. Huwag mo na ulitin yun ha. Kasi ayoko talagang umiinom. Pero hindi ibig sabihin, hindi ako nainom. Nainom din ako dati. Naranasan ko rin yung sinasabi ng iba, Father, kapag naranasan mong uminom ng sagad, ay nako, at lasing na lasing ka, isusumpa mo yung alak. Naranasan ko yun. Ang kaibahan lang natin, Brad, nung sinabi mo yun sa asawa mo, sinusumpa ko na yung alak. After a while, uminom ka uli, nagpakalasing ka uli. Hanggang ngayon. Ako hindi na. Hindi na ako nagpapakasagad. Kasi ayoko na. At inuugat ko ito sa isang pangit na karanasan. Hindi pa ako pari nun. Magiging pari pa lang ako. O ordinahan pa lang ako nun. Merong isang pinakilala sa akin yung kaibigan ko. Mukhang big time. Nangako. If I'm not mistaken, ang pinangako niya, catering eh. Catering eh. Pag inordinahan daw ako, may cater eh. Baka daw po may musiko pa kung gusto ko eh. So, laklak. Inom. If I'm not mistaken, dalawa lang kami halos uminom ng isang pundador na malaki. Kaya kung pagsasama-samahin ko, yung ininom ko, lampas sa kalahati ng malaking pundador. Kasi nga, nangako eh. Yung pala usapang lasing lang. Hindi talaga nagparamdam kahit pa paano lang. Totoo. Magmula noon, sinumpa ako na lasingan. Ako na! Baka may mga ako na naman. Balik tayo sa tanong ko kanina. Magpakatotoo kayo. May mga hiniling kayo. May mga hiniling ako na hindi natin nakuha ng eksakto. Diba? Bakit nandito pa rin tayo? Bakit nagdarasal pa rin tayo? Bakit nagsisimba pa rin tayo? Bakit kinukuha pa rin natin ang tagay ng salita ng Diyos, ang tagay ng katawan ng Diyos, ang tagay sa alak ng dugo ng Diyos? Bakit? Sapagkat alam mo, na nung ang Diyos ay nangako, hindi siya lasing. Alam niya ang sinasabi niya. At yun ay paninindigan at pinanindigan niyan talaga. Besides, tandaan natin, hindi siya nangako na kung ano yung hiniling natin, yun din ang eksaktong ibibigay sa atin. At kapag hiniling natin, ora mismo ibibigay sa atin. Hindi niya ipinangako yun sa atin, ha? Yes, nangako siya. Pero sa paraan niya, sa panahon niya. Yes, nangako siya. Humingi ka, ikaw ibibigyan. Kumato ka, ikaw ay pagbubuksan. Humanap ka, may masusumpungan ka. Ang ibig sabihin nun, sa paglapit natin sa Kanya, nang may pananampalataya talaga bilang mga anak niya, may mapapala ka.
Kamakailan ay nag-post si Doktora Jane Buencamino, doktora ko sa mata. Ayan siya. Ganda, di ba? Kaya mas lumilinaw ang mata ko eh. Hindi pinsan ko yan. Ang post niya ay ganyan. Ang prayer ko before, Lord, sana po pag nagkaasawa ako, wag po sana kasing strict ng daddy ko. Ayun, ang binigay, mas mahigpit. And then, nag-comment pa siya, sariling comment niya, doon sa comment section. Sabi niya, dapat talaga, paghihingi tayo kay Lord, specific. Come to think of it, kahit na humingi siya kay Lord dati ng specific, kahit na sinabi niya kay Lord dati, Lord, sana yung ibibigay mo sa aking asawa, hindi kasing strict ng daddy ko, sana less strict. Come to think of it, kahit na naging specific si Dr. Jane, ibibigay ba yun ng Diyos sa kanya kung alam ng Diyos na hindi yun ang kailangan niya? Ha? Hindi. And true enough, kasi nag-private message ako sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, Doktora, si Doc ang ibinigay sa iyo ni Lord dahil hindi kaya siya ang alam ni Lord na mas kailangan mo? Mas stricto kaysa sa tatay mo? Alam nyo, sagot sa akin ni Dr. Jane, oo nga Kuya Father, yun nga po ang sabi ng asawa ko. Ang sabi ng asawa ko sa akin ngayon, mas mabait ka now dahil mas stricto ako kaysa sa iyong tatay. Sasagutin ng Diyos ang ating panalangin sa paraan niya, sa panahon niya. Dito papasok yung halaga ng sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesus na ituring natin ang Diyos bilang ating Ama, na kapag nagdarasal tayo sa Diyos, talagang angkinan natin, tatay natin siya, at tayo yung mga anak niya, upang hindi natin isipin na kapag hindi natin nakuha yung hinihiling natin ayon sa kagustuhan natin, hindi siya nagpa-power trip lang na para bang from the heavens ay sinasabi niya, ayoko, basta ayoko. Hindi ganoon ang Diyos. Pag umayaw siya, may magandang dahilan siya. Kapag hindi niya ibinigay, mayroon siyang ibang ibibigay. Yun ang Ama. Sapagkat ang Ama, gagawin at ibibigay ang lahat para sa kabutihan ng umaasa sa kanyang anak niya. And so, whenever we call on God our Father as His children, especially when we trust in Him, we can and we should expect something. Either yung hinihiling natin or yung gusto niya para sa atin. Basta, we should and we can expect something. Hindi mauuwi sa wala ang mga panalangin, may mapapala tayo. Ang Diyos pa naman, sa pakiwari ko, ayaw niyang nalalagay siya sa alanganin, ayaw niyang napapahiya ang kanyang pangalan eh. Kaya nga sabi niya, hallowed be thy name. Make my name holy. Igalang niyo yung pangalan ko. Parang yun ang sinasabi ng Diyos dito sa Our Father. Kayo po ba, maglalakas ng loob ba kayong sabihin sa tao, sa kahit kanino? Lalong-lalo na sa mga tao, tawagin niyo akong Ama. Okay? Ituring niyo akong Ama. Kung hindi mo kayang panindigan ang pagiging tatay mo sa kanya, kung sa oras ng matinding pangangailangan niya, lalo na hindi ka makapag-provide ng kahit anong tulong sa kanya, would you dare to ask them and to tell them and to command them, treat me as your own father? Hindi mo gagawin yun. Malalagay ka sa alanganin pag ganon. Sigurado kong ganon ang Diyos, ganon ang Panginoon. Hindi ni Kristo ipatatawag sa atin ng Diyos bilang Ama kung alam niyang hindi kayang panindigan ng Diyos ang kanyang pagiging Ama. Basahin po ninyo yung aklat ng mga awit, 25:11. Ang sasabihin doon
ni David sa Diyos. Nagkalasala si David. Panginoon, ang iyong mga pangako ay iyong tuparin. Ang mga kasalanan kong kaibigat ay iyong patawarin. Para bang sinasabi ni David sa Panginoon, Lord, sabi mo mapagpatawad ka, patunayan mo ngayon, patawarin mo ako. Pinatawad siya. Hindi pa susubok ang Diyos. Exodus 32, verse 12. Ang konteksto, the Israelites made a golden calf. Naggalit ang Diyos. Gusto niyang pugnawin ang lahat ng mga Israelita. Ano ang sabi ni Moises? Moses reminded God of His promises to Abraham. And Moses told God, baka akalain ng mga Ehipsyo, pinalaya mo ang iyong bayan para lipulin lang. Masisira ka sa kanila. Di ba mahal mo yung bayan mo, tapos lilipulin mo? At hindi nilipol ang mga Israelita. Ayaw ng Diyos na napapaya siya. Kaya hindi patatawag ang Diyos sa atin bilang ating Ama kung alam niyang hindi niya mapapatunayan na siya ay Ama. And that's it. Yun ang sagot. Kung bakit nandito ka ngayon, nandito ako ngayon. Kung bakit kahit kinakabahan ako sa kolekta. Kasi alam niyo, napakalaki ng pasweldo natin, 4 chapels ang pinapagawa natin. Kung bakit kahit kinakabahan ako sa kolekta, naisip kong i-text yung isang pare na nakita kong binabaha. At ang sabi ko sa kanya, Father, isend niyo po sa amin ang bank account ng parokya. Magpapadala po ng financial na tulong ang La Salle at Pasay Parish. Bakit? Bakit sa kabila nung hindi pa rin bumubuti yung panahon, may lakas akong loob na sabihin yun doon sa pare? Bakit nandito ka pa rin? Nagsisimba, nagpupuri pa rin sa Panginoon. Despite your unanswered prayers. Bakit? Kasi alam ko, na ano man ang mangyari, katiwa-tiwala ang pangako ng Diyos. Alam ko na pinapatunayan ng Diyos sa atin ang kanyang pagiging Ama, na hindi man niya maibigay eksakto yung gusto natin, babawi siya sa ibang bagay na mas kailangan at mas makatutulong sa atin. Amen? Tamang-tama. Linggo para sa mga lolo at lola. Mga lolo at lola, hindi ako sigurado kung bata pa lang kayo, teenager pa lang kayo, nagsisimba na kayo. Bakit mas marami lagi nagsisimbang matatanda? Again, hindi ako sigurado kung bata pa lamang kayo, ganyan na kayo, mga manang na kayo, ha? Sigurado ko mas marami sa inyo yung minsan sa buhay niyo pinipilit niyo yung gusto niyo. Maraming mga pagkakamali ang nangyayari sa buhay niyo dahil dito. Pero ngayon na-realize niyo, tama ngang sumunod sa Diyos. Tama ngang magtiwala sa Diyos. Bakit kayo mga lolo at lola, ngayong napaka-liberated na ng henerasyon, ng apo ninyo, ng anak ninyo, kayo yung nagsasabi, magpakasal kayo. Huwag kayong magsasama ng hindi kasal. Pabinyagan mo siya. Bakit? Kasi napatunayan yung tamang reliyong sinalihan nyo. Kasi napatunayan yung tamang Diyos na sinasamba ninyo. Kayo ang pinakamadalas magsabi, marunong ang Diyos. At kayo ang may pinakakarapatang magsabi niya. Kasi napatunayan nyo na ang Diyos talaga ang dapat na sundin. Kasi napatunayan nyo na hindi man ibigay ng Diyos ang saktong hinihiling nyo, napagtagni-tagni nyo yung buhay nyo, may binigay siya, bumawi siya sa ibang bagay na mas makatutulong sa inyo. Kaya sana mga kapatid, patuloy nating pagtiwalaan ang Diyos. Sapagkat maliwanag ang sabi niya, ibibigay niya ang kanyang espiritu sa mga humihiling sa kanya. At yun ang pinakamagandang biyaya. Hindi lang yung hinihingi nating biyaya, kundi siya na pinagmumulan ng biyaya. So much and so, na hindi man niya maibigay ng eksakto hinihiling mo. Huwag kang mag-alala. Kasama mo naman siya. Siguradong may iba na ibibigay sa iyo. Be rest assured, He will not break His promise. He will not break your trust. He will not break your heart.
Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may May gagawin at gagawin siya, hindi po pwedeng wala. ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. In His way, in His time. Either sakto sa gusto ko o sakto sa gusto niya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Basta maghihintay ako. Hindi ako magkakalit, hindi ako magtatampo. Ang samo ko, Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo. diringgin ang Umikit tayo. Diyos ang Panginoon, samo ko. patawad sa mga pagkakataong nahihirapan ako magtiwala sa iyo sapagkat dala po ito ng maraming mga pagkakataon na may nangako sa akin na hindi tinupad. She broke, or they broke their promise. They broke my trust. They broke my heart. Sorry na dadamay ka. Hindi nga pala, ikaw, katulad naming mga tao, you are the same yesterday, today, and forever. Ikaw ang katotohanan. Hindi ka pwedeng magsinungaling. Tulungan mo ako, Panginoon, na pagtiwalaan ang salita mo na mahal mo ko, na hindi mo ako pababayaan, na hindi mo ako kakalimutan. Hallelujah! Hallelujah. Praise God. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Hindi pwedeng mangyari yan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay ngunit tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam kung paano, pero sigurado ako, kapatid. Magtiwala ka lang bilang anak niya. Sumunod ka lang sa Kanya. Kapag kagalit, kang lalayo sa Kanya, makikita mo kung paanong babawi siya. Kung paanong makikita mo, marunong ang Diyos talaga. O hindi nga ba't ang sabi sa kahuli-hulihan, He will wipe away our tears. And when He wipes, hindi na tayo muling iiyak pa dahil maintindihan natin ng lahat. Hindi niya tayo pinabayaan. Hindi niya tayo kinalimutan. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. The Lord Jesus asks us to pray with confidence
To you, Father, in a special way, we pray for our needs, the needs of our community and of the church. Let our response be, gracious Lord, hear us. Gracious Lord, hear us. Guide the Pope, bishops, priests, and deacons, that they may radiate in their life and service the Father's love and care for his children. We pray. Gracious Lord, hear us. Inspire our government leaders to see themselves not as masters, lording over the people, but as guardians entrusted with the welfare of all, especially the poor and the vulnerable. We pray. Gracious Lord, hear us. Give strength to those who are discouraged by the pains of their trials and sickness. May they learn to grow through their sufferings, for you are with them. Loving Father, we pray. Gracious Lord, hear us. Empower us to attend to the needs of our grandparents and the elderly. Let them experience your abiding presence and care through us, their families, and those who love them. We pray. Gracious Lord, hear us. Embrace your faithful departed into your loving and forgiving arms as they enter your eternal communion. We pray. Gracious Lord, hear us. Let us pray for the urgent concerns of our community and for our personal intentions. We pray. Gracious Lord, hear us. Father, hear the prayers of your children. Help us grow in love for one another and become perfect witnesses of your love through Christ our Lord. Amen. Offertory. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sampayan ng banal. Buti ng trigo na bunga ng pagsisikap, kaloob namin sa iyo, handog na ganap. Tinapay ng buhay, pagkaing dalisay sa iyong alaala, siya naming alala. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sampayan ng banal. Bukos ng ubas na bunga ng paggawa, iyong tangkapin para patinawa. Alak ng kaligtasan, inuming walang hanggan, sa iyong kamatayan, tinubos kaming ganap. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay
kabutihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayan ng banal. Kami naway maging karapat-dapat sa paghahandog na aming ginaganap. Iyon sanang tanggapin, naway kalugdan, awa at pag-ibig, naway makamtan. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayan ng banal. Kalakip ng aming mga panghandog, ang pasasalamat sa Diyos ay lubos sa pagkilala kay Maria ay ipinagkaloob, bunga ng kanyang bukal na pagsunod. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayan ng banal. Handog ng iyong sambayan ng banal. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasama't nagmamahal sa iyo. Naway dali ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong lamana, katulad ng halimuyak ng insenso umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasama't nagmamahal sa iyo. Naway ang aming kaloob maging si Yesu Kristong aming Panginoon. Ang sino man tumanggap at makisalo
ay mabubuhay kailan pa man. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamat nagmamahal sa'yo. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of Holy Holy Church. Accept, O Lord, we pray, the offerings which we bring from the abundance of your gifts, that through the powerful working of your grace, these most sacred mysteries may sanctify our present way of life and lead us to eternal gladness. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just, It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for you so loved the world that in your mercy you sent us the Redeemer to live like us in all things but sin, so that you might love in us what you loved in your Son. By whose obedience we have been restored to those gifts of yours that by sinning we had lost in disobedience. And so, Lord, with all the angels and saints, we too give you thanks, as in exaltation we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At that time, he was betrayed and entered willingly into his passion. He took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more, giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sin. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us pray for our departed loved ones. And all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray,
that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Last Let Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. This day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world.
happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Tingin mo ako, Panginoon. Dinig ng pagsamo, nawa'y pakinggan mo. Tingin mo ako, Panginoon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Ako nga'y dudulog at dadalangin. Pagdating ng umaga, ang tinig ko ay dinggin. Inaangat nitong damdamin, kailan tutugunin? Bukas pagsikat ng liwanag, aking hintayin. Tingin mo ako, Panginoon. Dinig ng pagsamo, nawa'y pakinggan mo. Tingin mo ako, Panginoon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Tanging pagmamahal niyong inialay, kung kaya't magpupuri sa harapan mong banal. Turuan mo akong magsikap na lagi kong sundan ang kalooban mong dakila, magpakailan pa man. Tingin mo ako, Panginoon. Dinig ng pagsamo, nawa'y pakinggan mo. Tingin mo ako, Panginoon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon.
Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat. Sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig ko. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat. Sa iyo'y aming sasamitin. At maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. We have consumed, O Lord, this divine sacrament, the perpetual memorial of the passion of your Son. Grant, we pray, that this gift, which He Himself gave us with love beyond all telling, may profit us for salvation through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Nazaret, Ina ng pag-asa, Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan mo'y natiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mo'y ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mang walang batid, kaming mga dumudulong sa iyo. Marami pong salamat sa inyong mga tinutulong at kasama rin ang mga nakakapanood ng misa natin ngayon.
at makakapanood pa nito. Salamat po sa tulong po ninyo sa mga pinapadala nyo through our GCash and bank account na nagiging pampuno namin, lalong-lalo na kapag hindi maganda yung panahon. Kaya marami pong salamat sa ating pagtutulong-tulong upang hindi mahinto yung pagtulong din po natin sa iba. Salamat po sa inyo. Yung mga senior citizen, lolo't lola, yuko po kayo. Bow down for God's blessing. Pagdasal po natin sila. Yuko po, yuko lang. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, basbasan mo ang iyong mga lingkod na pinagkalooban mo ng mahabang buhay. Itulot mo na lagi nilang madama na ikaw ay kanilang kapiling upang sa kanilang pag-aalala o pag-aalala sa mga nakaraang pagkukulang, makatagpo sila ng kapanatagan sa iyong awa at sa kanilang pagharap sa kinabukasan, manatiling matibay ang kanilang pag-asa at pagtitiwala sa iyong pagkakandili. Ang mga maawain, hindi mo pinababayaan ang mga tapat sa iyo at patuloy mong kinakalinga ang mga anak mo hanggang sa kanilang katandaan. Ipinagkakatiwalaan namin sa iyo ang mga kapatid naming narito at kahit na mga wala po dito. Nayayamang pinagkalooban mo sila ng mahagaba at kasiyasiyang buhay. Marating nawa nila ang kaganapan nito sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Lolo, Lola, thank you. Palakpakan po natin sila. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, bless us, our family, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sitamis, pagsintang sa kalinis sa iyo hanggang langit. Salamat po.